Conversations that move the city forward. This is the Puerto Podcast. I'm your host. I'm Eva Joel, your Palawanderer. And for our episode today, napaka-special po ng ating guest, Master Lodi, kung tawagin siya ng kanyang mga followers. One of the most followed tattoo artists here in Palawan, no other than Mr. Chico Saraiva. Welcome to Puerto Podcast. Gandang hapon po. Okay. So, let's start first. Paano nagsimula yung hilig mo sa pagtatattoo? Una ako po si Chico ng Dilan Tattoo. Yan. Yeah, Dilan Tattoo. This is in Rizal Avenue sa Yes, may Bajau. Okay. Yes. So, nagsimula ako talaga drawing talaga eh. Bata pa ako nagde-drawing na. As in mga pencil lang ito, may mga color Stick, crayons. mga ganyan. Okay. Kasi bata pa lang ako nahilig na ako sa tattoo. Tapos wala akong hilig sa school. Pero importante yung school ah. Yes. Importante yun talaga. I mean, nung second year high school na ako, nag-quit na ako mag-school. Sabi ko kay Airpods, parang ayoko na mag-aral. Gusto ko mag-tattoo na lang. Kasi that time, every summer, nag-hena kami. Yung temporary. Ayan, I know that. Oo. So, yun, sa mga beach, ako. malakas yan. Oo, yan, sa resort. Kumita ako. So, at age of 14, parang, nagagawa ko yung gusto ko. Tapos, kumikita ako at the same time. Okay. So, nung magpapasok na, sabi ko, ayoko na mag-aaral. Second year high school ka pa lang nito, no na? So, technically, hindi mo tinapos ang high school, tama? Hindi. Oh, okay. Pero dapat tinapos ko eh. Dapat tapusin yung school nyo. Yeah, importante yun. Exactly. Okay. Pero who influence you talaga? Like sa drawing, mayroon bang parang idol ka na ginagaya? Yung kuya ko, saka si tatay. Nagdo-drawing talaga sila. Pero they're not into tattoo talaga, hindi rin? Sa papel lang, mga anime. Mga Dragon Ball, ganyan. Wow. So talagang nasa lahi. Di ba? Nasa family talaga yung orientation na, okay, yung influensya dun talaga nang galing, particular. Pero yung tattoo naman, what makes you decide na ito na yung gagawin ko? Kasi aside sa kumikita ka nga, 'di ba, yung henna, 'di ba? Pero kasi parang ang hirap niya, 'di ba? Yung henna kasi parang hindi naman sa pagano, pero syempre magkaiba yung henna sa tattoo. Nung nakita ko yung tattoo, parang mas naastigan ako doon. Parang malupit yun. Gusto ko rin ng ganun. Gusto ko rin magka-tattoo. Gusto kong mag-tattoo. Parang sobrang cool niya tignan para sa akin. Oo. Talagang astig siya, astig. Yung pagiging tattoo artist ba, Chico, para ba siyang, kasi wala pa yung mga course, di ba? Wala pa sa mga school yan until now. Pero paano yung training? Like, kung may kaibigan ka lang, manunood ka lang, or, yeah, we know the YouTube, meron namang YouTube. Nandyan lahat yung mga how-to, di ba? Pero, paano maging tattoo artist on your own? How you start talaga, literally?
paano maging tattoo artist? Siguro, kailangan mahalin mo muna yung mga drawings, yung art. Yung may, Diba? may skill ka talaga drawing and sketching, mga ganyan. And then, yung sa skin na kasi yan di ba nakakatakot na Yes. may sugat, Meron may ng dugo. ngayon, may practice skin kung tawagin. Okay. Practice, nakakabili kami nun para yung mga estudyante, yung mga apprentice, doon sila nagtatattoo na experience nila. May ganun pala. Yes, madali na ngayon. Oo. Hindi kagaya nung dati. Balat ng Actual. tropa. Di ba? Balat na nun. Painom lang kayo Pwede na yan. Okay. Ayan. So, jump na tayo sa, paano ka napunta ng Palawan? You're not originally from Puerto Princesa, right? You're from? Cavite. Okay. Yeah. And then how you got here? Yung tatay ko, isang mangingisda. Nakita niya yung Palawan. Ang lalaki ng isda. Ang daming isda. So, nagpunta kami dito. Sinama niya kami 1998. Ang Wow, naalala ko. 90s pa Dinala niya yun. kami And dito. how old are you that time? Siguro mga 5. Okay. Ang mall nun, ano pa lang, NCCC. NCCC lang, yeah. Tapos may nabuta ko pa yung sinihan. Mares Yan, ka. sinihan, Tapos syempre, lumaki kami dun sa Cavite, parang medyo naibahan kami that time. Bumalik kami ng year 2000. Tapos like 2014, pinasyalan namin si tatay dito. Lahat kami magkakapatid. Sabi ko, ang ganda ng Palawan. Sabi ko, ano siya, paangat. Simple. Ayun, so, nag-decide ako nung nagkaanak ako. Sabi ko, doon tayo sa Palawan. That was 2015. Sabi ko, bahala na. Hindi ko inisip na yung kailangan ano natin. Hindi, gusto ko lang mag-tattoo, tas mabuhay sa Palawan. That's it. Nagtayo ako ng shop. Yun yung Dylan Tattoo. Pinangalan ko siya sa anak ko. Kasi ang pangit pag Chico Tattoo, di ba? Parang pangit pakinggan. Oo. So, you're really the owner talaga ng Dylan Studio? Basically, sabi nga nila. Oo. Pero, hindi, iniisip ko lang din yung sarili ko doon na as an artist na nagtatrabaho lang din sa Dylan. Parang ngayon yung pakikitungo mo sa mga kasama mo. Is pantay lang din. Though we have rules, di ba, sa shop. Pero, yun parang gano'n na pag tinatanong, parang, narinig na nila. Pero, hindi ko siya kiniklaim parang lagi ko sinasabi na, sama niyo ako dito sa shop. So, pantay tayo dito. Okay. Kasi parang iniisip ko lang, parang you're just a guest artist. May mga ganun, may mga guest artists, di ba? Na I'm sure you'll have soon. Pag-usapan natin kanina. Okay. Pero, Chico, and then going back to doing tattoo, and then natuto ka na, di ba? How old are you nung nagsimula ka na yung Tattoo? professional na, let's say? Professionally. Siguro mga ano na rin, mga 20 na. 20 years old ka na noon. Kasi nung 14, asa lang ako. Siyempre, bata ka pa. Oo. Tambay. Nagsimula ako maging apprentice sa isang tattoo shop nung dati kong boss. Doon ako nag-aral mag-tattoo. Tinulungan niya ako, shoutout, Master Ona. Saka pagtapos niya, inampon ako ng dirty shop kay Ian. So napunta ako sa dalawang shop Pagtas nung medyo sabi ko, kaya ko na to. Yun, doon na kami pumunta dito sa Palawan. Nagsimula kami ng umpisa. Okay. One thing common nga sa mga tattoo artists, mismo kayo, is talagang marami rin kayong tattoo kailangan, di ba? So the question is, gaano kadami yung tattoo meron ka sa body mo ngayon? Ako, siguro mga 65%. Buong upper meron. Balot ka na nun. Yeah, even your face, meron ka na mga Ang ganda, di ba? Yeah. Ang cool nga Yung may angas, di ba? Yes. Okay. Pero, yun nga, paano sinong magtatattoo sa tattoo artist? Good question, no? Yeah. Kadalasan nga yan yung mga nagtatato. Sila pa yung may mga saktuhan tattoo lang, alam mo yun. Kasi kami yung tinatato namin yun kasi gusto namin. Ang hirap din Busy rin yung mga tropa mo. So kami, tatuan mo na nga lang ako, okay na yan. Sila namin ma-express yung sarili namin. Okay. National Arts Month din kasi ngayong February, no? So having tattoo is definitely considered as an art, right? Yung mga design, doon na tayo sa design. Kasi parang ang idea ko lang noong una, di ba? Parang mga pangalan lang. Or mga religions, di ba? Mostly, di ba? Pero yung mga designs ngayon, nag-evolve na rin, di ba? Grabe. Yes. Talaga. Oo. You identified with yung mga dark gray na mga black and gray na mga ink ba yung tawag doon? Black and gray Na design. Portrait. Portrait, Picture. ganyan. Mostly ano yung mga na pinapagawa nila sa'yo? Anong klaseng mga design?
Sa akin, kadalasan yung mga, yun, as long as related siya sa picture. Kasi iba-iba yan eh. May magagaling sa mga lines, sa mga tribal. Oo. Kami naman sa photorealism. Okay. Mm. O yan, symbolism, mga traditional, may mga not alibata, baybayin. Bye-bye, no? Oo, may mga ganon, di ba? And mostly is mga pumanaw nilang mga loved ones. Yeah. Mostly, I think Pangalan, mga Oo. ganyan. Pangalan ng ex sa mga girlfriend, di ba? Papakover up. Dating pangalan ng ano. Oo Iba-iba nga eh. eh. Masaya sa tattoo. Parang ang dami mong ma-experience saka makikilala ng mga tao. Tapos iisa lang kayo ng hilig. Ang sarap, ang sarap. Wow. Okay. Di ba parang mga 3D na rin ngayon, Chico? May mga colorful na rin na mga tattoo. You do colorful tattoo din? Sa ngayon ako hindi eh. Yung mga kasama ko na artist. Yeah. Okay, so focus ko taga sa gray. Black and gray. Black and gray lang. Mhm. Baka tayo mag-color. Ganun yung color. Yung totoo niya, nung nag-uumpisa ako, syempre, yun yung gusto ng client mo, di ba? Oo. So, wala kang choice. Kasama sa trabaho yun eh. Ikinabubuhay mo siya. Tapos at the same time, yun na rin yung ginagawa mo. So, nung una, tinatanggap ko sila mga colored. Pero nung dumadami na kami ng artist, sabi ko, eto na yung chance na mapili ko yung gusto kong tattoo lang at ibahagi mo sa kanila yung mga kung saan sila magagaling. So, yun. Kaya yun, nag-enjoy ako sa black and gray kasi kaya pinili ko yung black and gray. Okay. Tawag dito sa mga nanonood po sa atin, merong app na they call it Tattoo-Do, 'di ba? Na parang nagli-listing sila ng mga worlds na magagaling na tattoo artists and you're one of that. Nandun ka sa listahan. Ang nire-research ko yung Chico, 'di ba? And ang sabi pa nga doon, fully book ka daw. Chismis lang yun. Chismis lang yun. Parang kailangan mga 2 months advance ang booking para magpa-schedule sa'yo. Hindi naman. Hindi naman. Mga ano lang. Mga 1 month lang. PM lang. Ikaw naman. Oo. Ayun na, okay. Pero yun na, yung sa specialty naman ng design, ano yung specialty mo talaga na feeling mo talagang sabi mo yun, mostly karamihan na nagpapagawa sa'yo ganung mga klase? Yung mga Chicano art. Yung mga mukha ng Chicano? babae. Maganda yun. Tapos black and gray pa rin siya, still and picture pa rin. Parang doon kasi na-express ko yung art ko talaga pagdating sa ganun eh. Kumbaga style ko talaga yun. Parang mas comfortable ka sa ganon? Mas enjoy. Nag-i-enjoy ka talaga? Okay. Gaano katagal ang, or depende, kasi alam ko, depende sa size, di ba? Kung gaano kalaki. Ano yung pinakamatagal mong tattoo na nagawa? One time inabot kami ng 5 a.m. From what time yun? At least mga 7 yun, mga 7 p.m. 7. So gabi, hanggang madaling umaga na? Iba yung pagod nun. Oh my God. Yung rason niya, kasi nga, tourist spot tayo, is aalis na siya. So, kailangan namin tapusin yung tattoo niya. Okay. So, ang tagal. Ano yung buhol body ba yung pinagawa niya? Hindi mabagal pa. Maano pa ako nung nag-uumpisa lang din ako nun, kaya talagang kapaan pa siya. Kapaan pa. Ngayon naman, mga 3 to 4 hours, yun medyo may maganda ka ng tattoo nun. 3 to 4 hours, wow. Basta black and gray Black and gray lang. Isa sa mga na-research ko, mga feedback about you, magaan daw yung kamay mo. And less pain, yung term nila less pain daw pag ikaw nagtattoo talaga. Like, hindi ba sa dinudugo? Walang dugo ba pag ikaw nagtattoo? Hindi naman. Siguro malambing lang yung hagod o kaya ano ka lang. Kasi nga, sabi natin may mga mabibigat, parang dentista sabi mo, di ba? May mga ganun. Siguro yung sa akin, yun pati yung client, ine-enjoy lang namin pareho. Kasi siguro nawiwili sila dun sa session. Kasi conversationalist ka din marami ka, machika ka rin no? Feeling ko. Alam mo First meeting natin, ang dami natin pinag-uusapan, di ba? So, hindi dull yung moment. Parang kasi mostly matutulog na lang yung iba, di ba? Parang hintayin ko na matapos yan. Pero with you around, I think, di ba? Parang every moment counts na parang masaya yung kwentuhan, na parang kwentuhan lang tayo, tatatuan mo na pala ako. Talaga. Oo. Siguro isa yun sa nakita kong namin, parang yung masaya magpatattoo sa dilan kasi yung ibang, ayoko naman pero syempre ilang oras kayo magkasama magtatatuan. Hindi mo man tanungin kung, taga-saan ka, di ba? O kaya magkwentuhan kayo. Kasi hindi lang siya basta tattoo session. Parang tagal kayong nandun So, may chance ka na kilalanin yung mga tao na tinatatuan mo. Mostly kasi hanggang yung kulang sa ating mga tao, di ba yung kwentuhan? Ngayon, cellphone na lang. So,
nakikita ko siya na enjoy siya. Nag-enjoy sila. Less pain, di ba? Yung enjoy. Ano yung pinakamahirap na nagawa mong design or tattoo? Kahinaan ko siguro yung mga geometric na yan. Ano yung mga geometric? Mga angle-angle, may mga frame-frame, gano'n? Grabe. Seryoso? Parang, di ba parang feeling ko yung madali eh. Sorry ah. Di ba parang may gano'n? Kasi line lang yan eh, di ba? Pero Oblong mahirap. lang. Pinakamahirap Mahirap sa siya. akin yung line. Lalo na yung mga straight line. Ang hirap Seryoso? niya. Sobra. Kala nung iba madali lang. Ano lang naman yan, line. Guhit lang, ganun lang, di Hindi, ba? mahirap siya. Sobra. Oh. Halos Okay. walang hingahan yun. Okay. Hindi na naman yung talent mo, di ba? You also sing. I saw the videos mo na pinopost mo. Naggigitara ka eh, right? You do acoustic. Sa banyo. Di ba? Oo, pero hindi na sa bar ko nga. May nakita ko pinost ko eh. Kasi ang daming followers nito eh, di ba? Parang inaabangan nila yung mga Hindi, baka maniwala. mga yun solo. sila. Hindi. magre-recording ka na ba? Pero yun nga, I mean, yung ano naman, yung singing, paano to napasok? I mean, of course, lahat naman, pag Pinoy pa, di ba? Lahat naman magaling kumanta. Di ba? Ano yun? Charm mo ba yun? Hindi, gusto ko siya eh. Parang masaya ako pag kumakanta ako. Lalo nag-perform. Yung nakukuha mo yung tao, hindi nga like ikaw, pati yung pagtao, napapakanta mo. Parang ang saya-saya niya, di ba? Performer. Parang ganun niya. Naku, dapat may gig ka na sa mga bars. Ganun. Siguro pasampa-sampa pwede. I-share mo lang yung happiness mo, di ba? Saka si tatay, nakakanta talaga si tatay. Nakikita ko siya. Okay. Bata pa. Grabe naman katalenta ng pamilya nyo, di ba? From sketching to singing. Dancing meron ba? Yun na lang missing. Wala pa naman. Wala pa naman. Okay. In terms of yung mahirap na totoo, may mga ano ka ba? May mga rules ka ba or bawal sa'yo, particular na hindi mo to ina-allow na ganitong klaseng design or something? Of course, yung color sa'yo mo. Ngayon, colored ayaw mo. Siguro yung pag sobrang hindi na maganda yung image nila, yung sobrang dark na nung ibig sabihin, syempre, di ba? Hindi na para itattoo yan. Yung mga satanic na something. Siguro, or kausapin mo siya, di ba? Oo. Bigyan mo ng salita ni God, di ba? Para medyo maliwanagan sila. Pero siguro yun lang naman yung pwede ko sigurong tanggihan na tattoo. Yung hindi na maganda yung meaning. Kasi parang ang bigat din na, no? Mabigat na sa dibdib yun. Parang ano to? May ano na something. One time nga may tinatuan ako drawing nung anak niya. Sabi niya, Okay. gusto ko ipatattoo yan. Tapos binabasa ko, sabi ko, parang ang dark. Yun pala yung anak niya Kulto? bumigay. Ka lang. Bumitaw. Nag-ano siya. Suicide. Kaya ganun. pala ganun. So sabi ko, sir, pwede po ba nating palitan tong isang drawing na to? Na gawin natin siya nakangiti. Para kahit papaano sa tattoo, nakangiti siya, di ba? Hindi yun yung makikita niyang puro masasakit yung meaning. Pumayag naman. Nakausap ko naman ng ayos. Okay. Dasal muna ako bago ko kausapin para maintindihan niya, di ba? Kasi so far, pumayag naman siya. Oo. Ano, Chico, di ba maraming mga memes ngayon or mga video na kumakalat sa social media na parang na-share ko, gusto ko na rin maging tattoo artist, lalo pag mga babae o malapit na sa private parts. Di ba? Yung mga tattooan na ganun. You experience that as well? You experience talaga, di ba? Kasi parang, di ba, yun ang naku, paano ako magtattoo? Gusto ko na magtattoo na lang, tattoo artist na lang, di ba? Kasi parang enjoy daw. Yung mga video na, di ba, na for entertainment or something. May mga ganun na bang na-encounter ka? Oo, meron. Okay. Pero Siyempre, professional. dapat doon ka na masusubo kung talagang professional ka ba talaga o hindi, di ba? Oo. Dapat papakita mo pa rin na professional ka. Kasi mahal mo yung trabaho mo eh. Okay. Sa mga ganun naman siguro parang content lang nila yun, okay lang yan. Huwag lang too much. Oo. Or minsan kasi, baka prank-prank lang, di ba? May mga For ganyan. fun lang naman eh. Yung iba kasi masyadong seryoso eh. Kaya kung for fun lang, okay lang. Okay. Chico, one of the most na palagi naririnig kong tinatanong nila, magkano ba talaga ang rates ng tattoo? Kasi di ba parang ano ba yan, by size, by design, ano ba yung batayan? Para sa amin sa hirap, saka sa size na rin. Okay. Tapos kung mahirap yan, kasi meron ganyan kalaki, pero ang ipapatato, smiley face lang. So medyo madali yun, di ba? Meron naman, sobrang liit, tas picture ng buong pamilya nila. So ang hirap nun, di ba? So ina-explain naman namin ng ayos. Kami okay lang ba yun? Sabihin Oo, pwede. Kami nag-start kami sa 1.5. Ano yung 1.5? Like may sukat ba yan? Kuwari,
na Evo, na magandang pangalan Anim na lang. Evo na Oo. cursive. Yan. 1.5 yun, Hmm. pagka ganon. Pag mga, yun na, portrait na, Yan, doon na siya tumataas. tumataas na yun. Mhm. Okay. Kasi yun na nga, parang I wanna know, marami bang pera sa pagtatattoo? For now, or Siguro may pag- yumayaman na bang ganito ng mga artists? Marami, I'm sure. Parang ano lang din yan, parang basketball player, di ba? Yung gusto mo yung ginagawa mo pero kumikita ka. Pero bago ka makarating doon, kagaya ko, hindi naman, nagguhul ako ng 10 years bago ko siya marating yung style na yun o magawa yung tatong ganun, di ba? So, pagdating doon, may price ka na makukuha, pero yung umpisa, kailangan kapit ka lang, huwag kang bibitaw. Huwag mo muna isipin yung pera kasi pag inisip mo yung pera, mawawala na yung passion mo dun sa art. Maraming ganun, marami yung naging Inuuna mo sa na akin. yung pera muna. Laging tanong nila, magkano to? Ito, magkano ito? Sabi ko, huwag mo nang tanongin yan. Ang isipin mo muna kung paano mo siya magagawa ng maganda, malinis. So, yun, mga chenes, mga ganun, di ba? So, Yeah. yun. Hindi siya biro eh. Hindi Kasi siya syempre biro. may mga rates na talaga yan. Kasi master ka na nga di ba? Hindi Loadie ka na naman. talaga. Nag-aaral pa rin, nag-aaral. Maraming magagaling dyan. Shoutout sa mga malulupit magtato, lalo yung mga Pinoy. Sobrang Yes. gagaling ng Pinoy. Yun na nga Kasi sabi rin sa app din ng Tatudo, most of your client are foreigners. Mhm. 'Di ba? So, majority talaga, as in, dinadayo ka talaga dito, hinahanap ka nila. Yung iba nakakatuwa, talagang magtatrabaho muna sila na matagal, tapos papasyal dito para magpatato. Yeah, yun na nga Oo, no? dinayo ka pa rin. Kasi nababasa ko rin, parang, habang, pag pumunta kayo ng Puerto, puntahan nyo siya, ganito, ganyan. Pag pinaghahandaan pa nga nila di ba? Oo. Nakakatuwa. Parang wow. Di ba? Pero congrats, you have that kind of market, di ba? Na mostly foreigners talaga. Yes. And kilala ka. God is good. Di ba? Kilala ka talaga na, okay, kasi nga, fully booked. Mamaniwala talaga yan sila. Hindi, mas pasked lang kayo. Open magpasked. Oo. Pag sa mga pasked naman, wala ka naman like bawal ka ng Sunday, anytime ka. Hindi naman, pero at least kailangan may pahinga tayo sa isang linggo. Oo. Kailangan mo yun. Kailangan ng mind, ng soul mo. Punta kayo ng Nagtabon, mag-surf ka doon, mag-chill ka. Pagtapos nun, game na ulit. Tattoo na ulit. Meron bang tawag dyan? Kasi like, takot ako sa sakit, di ba? Yung sugat, yung tusok-tusok kasi, ang sakit nun. Nilalagyan ba siya ng, ang tawag doon, yung ini-injection? Not May formally. mga gumagawa nun. Oo, may mga ganon. You did that as well? Meron, one time, may client kami na nagpa-inject siya, tapos wala talaga siya maramdaman. Numb talaga yung Kasi alam ko may mga cream na rin na pinapahid lang, di ba? Na para mag-numb siya. Yes. Oo. Pero yung tanong dun, paano yung complete experience mo sa tattoo? So dapat masaktan ka talaga. Para sa Tama? akin siguro sa first tattoo mo, second, third. Pag hindi na kaya, why not, di ba? Pero hanggat kaya mo siyang i-take ng normal lang. Kasi yun yung procedure nun eh. Yung pagdadaanan mo yan eh, di ba? Okay. Para sa akin lang naman, para sa akin. Pag di na kaya yun, kuha tayo ng... Kasi ginawa ko yun one time sa ulo ko. Parang pang 4 session na, pinuno ko siya. Nung pang 4 talaga, hindi ko na kaya. Talagang parang ako So yun, nagpalagay ako ng naming cream. Kaya natapos ko siya. So okay lang naman. And then tsaka yung ang tagal nung yung after that, 'di ba? Yung tagal ng yung healing niya. Mostly ba gaano katagal ang hindi pa depende pa rin sa size, 'di ba? Pero weeks, months ba inaabot Hindi ba? naman, mga 1 week lang. 1 week lang mostly. Kasi may mga cream naman kayong supported na ay pahid mo yan or bawal basain muna, may mga ganon, 'di ba? Oo. Pero yan, pwede kang maligo sa beach. Kahit mga after 3 days. Kasi yun eh, natural yun eh. Yung dagat. Iba yung niya. Oo. Huwag lang sa swimming pool kasi chlorinated water yan. May mga chemical dun. So Okay. siguro lalabo yung tattoo. Kaya pala karamihan nila ng tattoo shop sa tabing dagat talaga, no? Hindi naman literal na lumukso ka, di ba? Hindi Oo. naman. Parang okay lang, safe lang siya. Okay. Safe lang naman. Huwag naman too much yung ibababad mo siya ng matagal. Huwag naman. So let's get personal now with Chico this time. Kasi, ayun na nga, ang dami mong followers. For I think one of the reason talaga dyan, kasi pogi ka no? Ang lakas ng dating mo talaga rin di ba? Pero yun na nga, married ka na, right? Tama ba? Yes. And you have- Meron akong dating asawa. Ay, dati. Tapos Hiwalay meron na. akong 3 anak. So you're no longer together? Hindi na. Bakit? So bakit? Chika mini. Oo.
Dati, pero okay naman kami, tropa kami. Kasi pareho namin ginawa yun, di ba? Tapos mag-aaway lang kami. Pangit naman. Tropa kami nung nanay. Nung nanay. Siyempre. So, you're not into relationship right now. Ganun, di ba? Ano tawag dyan? Single and ready to mingle. Hindi naman, focus lang siguro sa mga anak ko. Yan. Wow, very Tapos, fatherly. Sa pamilya, siyempre, importante yun. Kay God. Nakilala ko siya, doon nagkaroon ng direction yung buhay. So, you're very Christian na talaga. Simula, nung bata pa lang kami, yung tinuro sa amin ni tatay. Yun yung maipagmamalaki ko na Okay. maiiwan niya sa amin. Naituro niya. Ano yung, pwede malaman yung church nila or ano? Rekta kami kay God eh. Wala akong religion. direct Kay ka lang, Jesus oo. muna, tapos kay God. Oh. Nakikinig kami sa mga turo niya. Sa lahat naman ng mga magagandang tinuturo ng religion, kinukuha namin yun. Tapos itatapon mo yung mali. Importante na naniniwala ka sa kanya, di ba? Sinusunod mo yung utos niya, magmahal. Yun lang yun. At yun, magmahal. Pwede naman magmahal, di ba? Oo naman. Diba? At saka yung yung talaga yung roots talaga, di ba, ng religion talaga, love talaga. Yes. Yeah. Correct. Yun. Kantong nalala kong viral. Di ba? Anyway, hayaan na lang natin yan. And then, how long have you been here in Palawan na? 10 years, 2015, dumating kami. Yung nag-base ka talaga dito. Yun na, sabi ko, wala. Eto na yun. Oo. Simula na tayo. So, basically, syempre, may community naman talaga yung mga tattoo artists. You know everyone na rin halos dito ng mga tattoo artists, right? Di ba? Can you name some, ano yung parang tingin mo yung mga traits ng taga-Palawan na tattoo artist na medyo kakaiba? Or nagagalingan ka? Mga magagaling na tattoo artist, ano yung Oo. masasabi ko sa kanila? Na taga-Palawan, ha? Oo. Malupit yung taga Palawan. Hindi lang sa pagtatato. Parang para sa akin yung Palawan, parang home of the artist siya eh. At daming magagaling. Hindi lang sa pagtatato, sa mga pagpinta, sa mga pagtugtog. Parang tingin ko sa kanila, hindi ako nang bobola, pero grabe yung Palawan. Punong-puno ng artist. Sobra. Parang kailangan nilang ilabas yun para mas ma-discover pa sila, di ba? Grabe. So, Home of iba the yung artist ano, para sa akin. Iba yung Palawan. effect ng island vibes, di ba? Saka yung community, nagkakaisa sila. Oo nga eh, Wala united masyadong din. anuhan. Chico, when I'm researching about you, hindi ka sumasali sa mga competition? Tama ba? Dati. Dati sumasali ka. Dati. Okay. And right now, ngayon, in the past years, wala na, ayaw mo na. Or graduate ka na, parang ganon. Siguro. Pero nanonood pa rin ako para may nakikita ko pa rin yung mga bagong technique. At saka judge ka na. Minsan, nabobola ko sila, di ba? Oo. Nabobola. Oo. Sa, Ano- sa ano nga pala, sa March 14, okay lang yun? Sure. Yeah, kita tayo sa Taiwan. Naimbitahan tayo doon mag-judge ng Taiwan Tattoo Expo. So, yung mga taga-Taiwan, sana makapasyal kayo doon. Grabe. Na-overseas ka na, international na, di ba? Iba. Nabola ko lang yun. Oo, kasi nga, di ba? Ang dami mo talagang, ang dami mo ring achievement din talaga, in fairness. Di ba? Sa Pilipinas, ang pinaka-popular is Dudut-Dutan, right? Saka Ann Savage. Ann Savage, Yan, okay. mga namamayag pag yan sila. Oo nga Solid eh. yan. Sumali ka na sa doon before. Nung apprentice kasi ako, yung master ko yung sumasali ron eh. Kaya maaga ako namulat dun sa mga event na yun. Kasi Okay. nakikita ko, sabi ko. Pero hindi ako nakasali sa ganun. Dito sa Palawan, nakasali ako sa atin 3 beses. Oo nga. Tapos ngayon judge ka na. Diba? No? Galing. Oo, level up ka na. Bumunga din. Oo nga eh. So far yun na nga, 2015 ka na nakabase here in Palawan. Kumusta naman? The place. The place. Sabi mo nga, sobrang bata ka. Una ka, 5 years old ka na punta dito, di ba? And you love the place na. Pero nung tumira ka na, ano pa yung na-discover mo about our place? Wala. Masarap lang siya mabuhay dito. Yan lang. Sobrang sarap. Mababait yung mga tao. Palangiti sila. Hindi mahirap pakisamahan. Gusto lang nila magsaya saka mag-inom eh. Di ba? Sorry, pero I mean, yun lang gusto nila. Maging masaya, mag-inom. O bukas ulit, ganun ulit. Yes. Di ba? Yung simple lang yung gusto, di ba? Walang kung anong komplikasyon. Wala na. Tsaka laid back din talaga. Okay. And aside from Puerto, ano pa so far yung mga nagustuhan mong place dito sa amin? I'm sure El Nido kasi maraming tourist din doon eh.
Fort Barton. Yan, Barton. punta natin ka. San San Vicente, Vicente. hindi ko pa nga nararating. Punta tayo. Gagaling ko lang nung Talaga, kahapon. sayang. Di ba, hindi ko pa nararating yan. San Vicente, Seryoso? maganda daw dun eh. Yeah. Papasyal ako nga. Sige, Baka okay. pag sinagot ako ng nililigawan ka, di ba? Meron na. Naku, in-announce mo na. Hindi, joke lang. May mga nagugustuhan naman. Marami. Wala pa. Magaganda yung palawin niya. Okay. Mababait. And yun lang. Alright. Sa South, wala ka pala pupuntahan. Joke lang yun ah. Pa-joke to naman, di ba? Maganda mo taga Palawan, sabi mo nga. Yes naman. Sa Down South, wala pa. Hindi ka pa... Nara? Nara. Brooks Point, na imbitahan din kami ng mga military doon magtattoo. Talaga. Wow. Kaya sabi ko sobrang blessed. Nagustuhan nila tayo. Sa tattoo naman kasi ito yung sasabihin ko sa inyo. Parang, although local yan o foreigner, huwag yung masyadong tatagain. Istimahin. Diba? Ay, kasi for to Okay mayaman lang ba yun? pera Wala na to. akong feel Oo, sa- yes. Parang, foreigner, pwede nating singilin ng malaki. Pero hindi eh. Parang, okay, makakasingil ka nga ng malaki ngayon. Hanggang kailan? Diba? Hindi gagaya nung pag-steady ka lang, tas puro lang yung pinapakita mo sa kanila. Totoo ka. Ngayon, tatagal yun, malayo yung mararating mo. Kahit sa aspeto yun, hindi lang sa tato. Diba? Basta patas ka, malayo yung mararating. Hindi, tsaka kasi yung balik din, di ba? Yes. Instead na i-recommend ka pa. Oo. Mahal kayo dyan kay Ibo. Exactly. Tagapanaga man yan. Diba? Exactly. Hindi, joke lang. Pero ano lang. Tsaka with the social media nowadays, di ba? Ang dami ng platforms. Di ba? Na parang pag hindi na gusto yung service mo, di ba? Ang ano ng mga tao ngayon, may Reddit pa nga eh. Ang ingay-ingay sa Reddit, hindi mo kilala kung sino, di ba? Talaga. Yung mga ganun, di ba? So parang, huwag ka namang manggago, mangloko, di ba? You know, the truth in the job lang, in the professional way, na i-offer talaga natin para bumalik. At saka yung word of mouth, right? Mhm. Yung pala talaga yung best marketing. Talaga. Exactly. Talaga. Okay. Ano yung unang pinatattoo mo na ano mo sa katawan? And that's your... Mukha ni tatay. Ayun yung father 16 mo. lang ako niyan eh. Kasi ayaw niya ako magpatato. Okay. So sabi ko, idol ko naman si tatay, di ba? Ba't hindi siya yung patato ko? Para hindi rin siya magalit. Ano nakita niya? Ano reaction niya? Una, galit. Kasi gabi na ako umuwi. Age of 16, para mga 10 p.m. na ako umuwi. Gabi na yun, di ba? Galit na yung magulang mo. May curfew. May curfew pa tayo noon. Sabi sa Oo. galing. Sabi ko, tay, nagpatato po ako eh. Ha? Sabi niya, ganyan, dismaya siya. Kita ko yung pagka-dismaya niya sa mukha niya. Parang sa pamilya namin, ako yung una nagkatato eh. Hindi, si kuya pala. Pero ako yung una nagkatato talaga na tato. Oo. Parang nadismaya siya. Sabi niya, patingin ako ng tattoo mo. So yung lumapit ako, pinakita ko. Tapos nakayoko lang. So narinig ko siya tumawa. Sabi ko, ayos. Nakopya naman. Kamukha niya, Oo. Nakopya naman pala. Ay, maganda. Ako. Di ba? Parang ganun. Okay. With your 3 kids, are you seeing the potential na, you know, could be the next Chico from your, ano? Sa ngayon, hindi pa. Bata pa sila. Pero nagdo-drawing sila. Okay. Pero sabi ko naman, kung hindi sila magtatato, kung ano yung gusto nila, kaya mo lang. Bigay mo yung hilig na, supportahan mo. Oo. Diba? Hindi dapat dinidiktahan yung mga bata. parang ganun. Mali yun. Kasi ganun yung ginawa sa akin ng tatay ko, sinuportahan niya lang ako. Although wala siyang idea kung ano yung mangyayari sa tattoo scene, di ba? Mm-mm. Dati kasi pag sinabi mong tattoo, tambay, o galing kang loob, o gang. Diba? Yes. So parang ganun yung image dati. Ngayon, natutulungan tayo ng mga singers, mga artista, yung mga vlogger. Lahat sila may mga tattoo. So nagiging normal na sa mata ng tao na, oh wow, may tattoo ah. Art yan eh. So malaking tulong din talaga sila. Okay. Kumusta naman kumusta naman ang business of having a tattoo shop here in Puerto Princesa? Economic-wise, kasi they're saying nga, di ba, na seasonal din yung tourists, yung mga ganyan. Yeah. Siguro dapat ka lang, huwag ka masyadong magastos. Tama lang. Kasi kumita ka ngayon, kinabukasan di mo naman kikitain yan eh. Paiba-iba yung, di ba? Paiba-iba yan eh. So, hindi porkit kumita ka ngayon, one-time millionaire ka. Matuto ka magtabi. Gaya nga sabi ni Airpods, hanggat umuulan, sumahod ka para once na tumila yan, may ipon-ipon kang maraming tubig. Correct. So, It's not every day. Hindi araw-araw umuulan. 'Di ba? Parang ganon. Chico, before we end this, if they're going to ask you, kasi I'm sure with the 1,000 of your followers, you're around 70,000 plus, 'di ba, na followers mo.
and idol ka nga talaga nila, di ba? If we were to ask you, ano yung advice na pwede mong ibigay sa, who wants to follow your footsteps in making art and tattoo? Sa mga nagtatato, huwag kayo mahiya magtanong. Tapos stay humble lang kayo. Tapos, lagi lang kayo masaya. Kasi anytime pwedeng kunin ni God yung talent mo sa'yo, anytime. So, i-share mo yan ng walang bayad hanggat maaari. Tapos, ganun din sa mga nanonood, salamat sa pagsuporta. Kahit puro kalokohan yung ginagawa namin doon. Sana napapasaya namin kayo doon. Kasama ko lagi doon si Kuya Carlo, ang buong Dylan, saka lahat. So, yun. Pa-influencer level ka na vlogger na no? Ay, talaga. Saka yun, si God. Kilalanin niyo si God, promise. Malaking siya. Siya yung tulay. Siya yung director ng buhay natin. Okay. Diba? Yes. Are you, nag-ano ka ba? Nag-apprentice? Nagtuturo ka din ba? Mga gusto mag-apply? May mga ganun ka ba? Oh, one time ginawa ko yun nung pandemic. Naimbitahan ako sa Australia. Nagturo ako ng mga estudyante doon nang gusto mag-aral mag-tattoo. Sinuwerte ako nun kasi pandemic, wala tayong income. Oo. So may nagpadala sa akin si Paring Ryan. Salamat sa iyo, Paring Ryan, sa pagkakataon. Nagstay ako doon ng 3 months. Parang nasa camp kayo, parang gano'n. Hindi naman, sa city pa rin, sa part ng Australia. Okay. Tapos yun, pumapasyal ako sa tattoo shop, may mga estudyante. Tuturuan mo. Very teacher. Share mo, di ba? Share mo lang. Sir Chico, gano'n ba? Excuse me. Share mo lang. Tapos at the same time, nag-enjoy ka pa rin. Wala kang balak gawin yan dito sa Puerto? Magturo? Yeah. Kung magtuturo, may mga mas magagaling siguro magturo. Kasi may mga magagaling talaga magturo eh. Yes, Talaga ang galing nila, words by words, madali mong maintindihan. Oo. Ako naman, sa amin naman, pasya lang kayo sa shop. Tuturuan namin kayo. Pero syempre, tulungan nyo kami magtupi ng tissue. Alam mo yan? Yung parang ganta na lang tayo. Oo. So yun, welcome naman kami i-share yun. Okay. Walang problema. Pero yun na nga, I'm looking forward sana you have that kind of workshop someday. Di ba? Oo, maganda Pag-usapan yun. natin Pwede. Oo. Si Sir Kay nakikinig. Alam ni Sir Kay yan, di ba? Kasi nga, nasimulan na natin sa tattoo, tattoo competition nyo. Okay. Future plans? Can we have some future plans ni Chico Saraiva? Are you planning to have an branch ng Dilan somewhere? Sa ngayon, hindi. Baka dito lang ako sa atin, sa Puerto. Marami lang. tayong kapatid dyan sa El Nido, sa Port Baton. Siyempre, respect yun eh. Di ba? Dito na kami sa Puerto. Pag nandito kayo sa Puerto, pasyalan nyo kami. Pag doon sa El Nido, recommend namin sila sa inyo. Diba? Parang doon pa rin yung brotherhood saka respect. Respect, lagi mong tatandaan yun. Okay. Respect. Yes. Last question na tayo. Maraming salamat for your time. Tagal tayo nag-usap, ngayon na natuloy. Nag-busy tayong parehas, di ba? If there's one lesson you learn in doing tattoo, di ba? Ano yun na pwede mo i-share sa marami? The best, yung feeling mo, dito lang matututunan yun ng kahit sino. Huwag kang magmamadali. Don't rush. Wag. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Kaya nung paulit-ulit ko sinabi, hayaan mo lang si God yung maggabay sa'yo. Huwag kang magmamadali. Kasi pag nagmadali ka, wala eh. Masisira yung plano mo eh. Hayaan mo lang. Magtiwala ka lang sa Kanya. Saka magdasal ka. That's it. Diba? Ang taray. Ang taray ba nun? Ang speeches daw ako, di ba? Galing mo Chico, maraming salamat. Paki-invite mo sila to visit your shop. Anong oras yung opening nyo? And then, saan nila pwedeng i-message ka? Inaanyayaan ko po kayo i-check yung Dylan Tattoo Official sa Facebook and Instagram. Bukas po tayo ng 10 a.m. hanggang 8 p.m. Daily? Yes, daily. Daily. Walk-ins are welcome. Even holidays? Minsan, Oo. bukas tayo. Pero nagpo-post naman kami doon. Saka, salamat po sa inyong lahat na nandito. Madam, maraming salamat sa pagkakataon. Direct. And Ivo, maraming salamat. Thank you din talaga. It's an honor. Kasi nga, Thank you very much. the first time I met you lang, sabi ko parang, si Naomi pa lang, nag-introduce sa'yo sa akin, di ba? Naomi, sir, interview mo sa Chico, gano'n. So, eto na, Naomi, natuloy na. And, maraming salamat ulit sa panahon. At of course, abangan nila.
ang mga future judging mo. Sino pa yung mga mabubudol natin, di ba? True. Nabalita kita doon. Ayan. Anyway, ito po ang The Puerto Podcast. Before we end this one, we'd like to thank the Palawenyo Brewery. Thank you for always being a partner of The Puerto Podcast ever since. Diba? Ayan. Ako po ang inyong Palawanderer. I'm Evo Joel, and this is the conversation that moves the city forward. The Puerto Podcast. Bye!